Sa araw ng mga ama, ang anak kong si Maria Clara ay nagbigay sa akin ng isang pares ng medyas na nagkakahalaga ng 850. Nakangiti na parabang kayamanan ito. Sa parehong araw, nakita ko ang isang relo na Rolex na nagkakahalaga ng 580,000 sa pulsuhan ng biyenan niyang lalaki. Binili gamit ang pera ko, na tinawag niyang kritikal na gastusin. Pagkatapos noon, tumawag siya sa akin ng 17 beses, nakikiusap, "Tatay, huwag mo namang gawin to." Pero huli na. Nasa landas na ako na walang espasyo para sa pagsisisi. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna sa channel at sabihin mo sa comment kung saan ka nakikinig. Dumaloy ang sikat ng araw sa mga bintana ng sala. Nag-iwan ng ginintuang guhit sa lumang sofa kung saan ako nakaupo. Naghihintay kay Maria Clara. Nangako ang anak ko ng sorpresa sa araw ng mga ama. At kahit ilang taon na ng tahimik na paggabigo, may manipis na pag-asa pa ring gumalaw sa loob ko. Ang lumang oasan sa ibabaw ng chimenya ay tumitiktak sa walang humpay. Bawas segundo ay paalala ng panahong ibinuhos ko sa kanya. 20 taon mula nang mamatay ang nanay niya. Bawas sakripisyo ay nakaukit na sa mga buto ko. Bahagya pang naamoy ang lemon polish sa silid. Ugali ko pa rin mula sa yumaong asawa. Bagamat ang mga larawan ng pamilya sa estante ang tunay na angkla dito. Si Maria Clara noong may puwang pasangngipin. Ako na nakangiti sa tabi niya sa kanyang graduasyon. Kami noon, palaging kami. Tumunog ang doorbell at umangat ang dibdib ko. Binuksan ko ang pinto at nakita si Maria Clara. Ang kanyang buhok na kastanyas ay nakabun sa sleek bone. Ang kanyang designer coat ay masyadong crisp sa aming simpleng subdivision sa Quezon City. May hawak siyang maliit na gift bag. Ang tissue paper ay gusot na parabang naisip lang pagkatapos. Nasa likuran niya si Liam, ang kanyang asawa. Ang ngisi ay kasingkinis ng kanyang loafers. Maligayang araw ng mga ama, Tay, sabi ni Maria Clara. Matamis ang boses pero matulis ang gilid na parang talim na nakabalot ng seda. Inabot niya sa akin ang bag. Ang ngiti ay matigas na parabang nagpupose para sa larawan na ayaw niyang kunan. Pinilit kong ngumiti. Hinaplos ng mga daliri ko ang magaspang na tissue. Salamat, anak. Magaan ang bag, walang laman. Naupo ako ulit sa sofa. Alam kong nakatingin sila sa akin. Puno ng pag-asa si Maria Clara. Bahagyang natatawa si Liam. Mas lumakas ang tiktak ng orasan. O baka yung pulso ko lang yon. Hinugot ko ang isang pares ng navy blue na medyas. Yung tipong makikita mo sa bargain bin sa halagang 850. Nakakabit pang price tag. Nakabitin na parang pang-insulto. Bumigat ang dibdib ko. Pero pinanatili kong blangko ang mukha. Medyas, sabi ko, itinaas ko. Praktikal. Palagi ko nang pinapangarap to. Mataas at marupok ang tawa ni Maria Clara. Tama nga. May saysay, di ba? Hindi naman kailangan ng mamahalin. Kumikinang ang kanyang manicured nails habang inaayos ang scarf. Kaswalang galaw pero sinadya. Paalala ng malaking agwat sa pagitan namin. Tumawa si Liam. Nakasandal sa hamba ng pinto. Nga, tito, simple lang naman kayo. Hindi kailangan ng sobrang luho. Puno ng pagmamaliit ang tono niya. At pakiramdam ko lumiit ang kwarto. Lumapot ang hangin sa kanilang pagmamataas. Tumango ako. Maingat na tiniklop ang medyas kahit wala akong pakiramdam. Salamat sa inyo. Matatag ang boses ko. Pero bahagyang nanginginig ang mga kamay ko. Nagbubunyag ng bagyo sa loob. Tiningnan ko ang larawan ng yumaong asawa ko. Si Elena. Malambot ang mga mata na nakatingin mula sa frame. Nabigo ko ba siya? Sa pagpapalaki ng anak na itinuring akong obligasyon na lang. Nakapanakit ang isip na yon. Pero itinulak ko ito palayo. Magkape kayo? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Ay, may lakad ba kami? Sabi ni Maria Clara. Tinitingnan ang cellphone. Dinner kasama si Don Guillermo, tatay ni Liam. Alam mo naman, palaging may handaan. Mabilis siyang sumulyap kay Liam. May kung anong hindi ko mabasa. Lihim ba o tagumpay? Bumigat ang tiyan ko, pero pinabayaan ko. Wala pa silang ilang minuto. Wala na sa pinto. Mas tahimik ang bahay kaysa dati. Ang tiktak ng orasan ngayon, parang martilyo sa bungo ko. Dinala ko ang medyas sa kusina. Kailangan kong gumalaw, gumawa ng anuman. Nasagi ng gift bag ang gilid ng counter. Napunit ang tissue na parang pangakong balsa. Inilagay ko ang medyas at umabot ng tasa. Nanginginig ang mga kamay. Doon ako naalala. Ang tuition ni Maria Clara sa kolehiyo, 2.3 milyon kada taon. Binayaran ko sa pagbebenta ng pangarap kong bangka, pagreretiro sa tabing dagat. Sinabi ko sa sarili na sulit, nadadalhin niya ang pag-ibig ng pamilya namin. Nadulas ang tasa sa kamay ko, nabasag sa tiles. Tinitigan ko ang mga piraso, matatalim at hindi na maayos,
hingal na hingal ang hininga ko. Wala bang saysay lahat? Tinanggal ko ang mga basag. Bawat kaluskos ng walis ang nagpapalakas ng sakit sa dibdib ko. Umalingaw-ngaw ang boses ni Maria Clara sa isip ko. May saysay, di ba? At naisip ko kung kailan niya ako leave ng tingnan bilang ama at nagsimulang tingnan bilang paraan lang para sa gusto niya. Amoy kape na ang kusina ngayon. Mapait at nagpapakatatag. Naupo ako sa mesa. Tinutukso ako ng medyas mula sa counter. Nakabukas ang laptop ko. Ugali mula sa pag-check ng work email. Pero ngayon nag-social media ako. Kailangan ng distraction. Doon ko nakita. Larawan na na-post 1 oras lang ang nakalipas ni Maria Clara. Si Don Guillermo, biyenan niya, nakangiti sa mesa ng restaurant. Ang pulsuhan ay may kumikinang na Rolex, yung tipong sumisigaw ng pera. Ang caption niya, sa pinakamahusay na biyenan, regalo na bagay sa klase mo. Bumaga ang dugo ko. Kinlik ko ang larawan, nilakihan. Kumikinang ang mukha ng relo sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Hindi mapagkakamali. Naalala ko ang tawag niya 2 buwan na ang nakaraan. Nanginginig ang boses. Tatay, kailangan ko ng 580,000. Critical po para sa gamot. Ipinadala ko agad ang pera, walang tanong. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakatitig sa screen. Nakalimutan ng medyas, tumitiktak ang orasan, at may bumigti sa loob ko. Hindi malakas, tahimik lang, parang kandado na sumara. Tumawag sa akin si Maria Clara ng 17 beses mamaya ng araw na iyon. Desperado ang boses. Tatay, huwag mo namang gawin to. Pero hindi niya alam na nasa landas na ako, na walang lugar, para sa pagsisisi. Madilim na ang kusina ngayon. Sinasamid ng paparating na ulap ang hapon na liwanag. Nakakalat pa sa basurahan ang mga basag ng tasa. Pero nanatili ang mapait na lasa ng pagtataksil. Mas matalas kaysa kape na lumalamig sa tasa ko. Kumikinang pa rin ang laptop screen. Ang Rolex ni Don Guillermo ay nakasaksak sa retina ko. Nilakihan ko ulit. Para bang may mali ang pixels, may paliwanag. Tinutukso ako ng caption ni Maria Clara. Regalo na bagay sa klase mo. Nag-hover ang mga daliri ko sa keyboard. Nanginginig sa galit na hindi ko naramdaman sa maraming taon. 580,000. Pera ko na tinawag na kritikal na gastusin. Ngayon kumikinang sa pulsuhan ng biyenan niya, habang hawak ko ang 850 na medyas. Isinara ko ng malakas ang laptop. Matalas ang tunog sa katahimikan ng kusina. Tumitiktak pa rin ang oasan sa sala. Walang tigil. Bawat segundo ay palala ng mga taong ibinigay ko sa kanya. Bawat late shift, bawat ipinagpaliban na pangarap. Tumayo ako, kinakaluskos ng upuan ng tiles, at kinuha ang jacket. Kailangan ko ng hangin, espasyo para mag-isip. Anuman para mapatid ang galit na umaakyat sa dibdib ko. Naiwan ang medya sa counter. Ang price tag ay tahimik na paratang. Sa labas, masyadong perpekto ang subdivision namin sa Quezon City. Maayos ang mga damuhan. Namumulaklak ang sampagita. Harapang pagkakasundo na nagtatago ng bulok sa ilalim. Mabigat ang langit, nangangako ng ulan. Amoy basa ang damo. Naglakad ako papuntang park. Mabilis ang mga hakbang. Para bang matatakasan ko ang larawan ng relong iyon. Nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Si Maria Clara ulit. Ika-17 na tawag ngayong araw. Pinabayaan ko. Ang vibration sa hita ko ay mahinang etyo ng pulso ko. Tatay, huwag mo namang gawin to. Nakiusap niya kanina. Pero ano sa tingin niya ang gagawin ko? Patawarin siya. Magkunwaring hindi ko nakita. Tahimik ang park. Bahagyang umuugoy ang mga swing sa hangin. Huminto ako sa lumang bench na kahoy kung saan ko dati itinulak si Maria Clara sa swing. Puno ng tawa ang hangin. Lumutang ang alaala, animanyo siya, nakapigtails, nangangako na palagi siyang magiging Barbie girl ko. Pinaniwalaan ko siya noon. Pinaniwalaan ang ugnayan na binuo namin pagkatapos mamatay si Elena. Ngayon parang kasinungalingan ang pangakong iyon. Walang laman katulad ng gift, bag na ibinigay niya sa akin. Naupo ako, umuungol ang bench sa ilalim ko, at tinitigan ang walang laman na swing. Kumislap ang Rolex sa isip ko. Pang-insulto na hindi ko matanggal. Tito, ikaw ba yan? Naputol ang pag-iisip ko ng boses. Si Mang Carlo, kapitbahay ko, tumatakbo kasama ang kanyang aspin. Pulang-pula ang bilog na mukha. Palakaibigan gaya ng dati. Pinilit kong ngumiti. Tumayo para salubungin siya. Hindi ko akalain na makikita kita rito. Sabi niya, hinila ang aso. Akala ko magdiriwang ka kasama si Maria Clara. Tapos na ang pagdiriwang, sabi ko, mas patag kay sa plano ko. Itinagilid ni Mang Carlo ang ulo. Curious, pero itinaboy ko. Kailangan lang maglakad. Tumango siya. Kinakamot ang tenga ng aso. Nakita ko ang anak mo sa Green Hills noong 1 buwan.
Sa mamahaling jewelry doon sa may Ortigas. Mukhang malaki ang binili. Tumawa siya. Walang kamalay-malay sa bomba na ibinagsak niya. Mahalia pala talaga ang panlasa niya, no? Bumigat ang lalamunan ko. Naipon ko. Totoo. Bahagyang umikot ang park. Nag-blur ang kadena ng swing. Sa Ortigas, hindi sa doktor, kundi sa kumikinang na tindahan. Ginastos ang pera ko sa relo para kay Don Guillermo. Lalong lumalim ang pagtataksil. Parang talim na umiikot sa bituka ko. Kailangan ko nang umuwi bago umulan. Sabi ni Mang Carlo. Tumakbo palayo na may kumaway. Natigil ako. Una nang tumulo ang ulan sa jacket ko. Lumiliit ang park. Ang swing ay labi na ng buhay na wala na. Naglakad ako pa uwi, mas mabigat ang mga hakbang. Ang galit ay tumigas na parang yelo, mas nakatutok. Nagsinungaling si Maria Clara. Tumawa si Liam. At ako ang tanga na naniwala sa kanila. Sa kusina ulit, naroon pa rin ang medyas. Kahabag-habag na kaibahan sa kinang ng Rolex. Binuksan ko ulit ang laptop. Naroon pa rin ang larawan sa screen. Matatag na ang mga kamay ko ngayon. Wala nang panginginig. Tinip ko ang Ortigas Jewelry Store. Sa search bar, matigas ang pangako. Tumitiktak ang oasan. Pero hindi na oras lang ang nawawala. Ang ilusyon ng anak ko. Kinlik ko ang website ng tindahan. May nabubuong plano. Matalas at hindi natitinag. Kailangan kong malaman kung totoo ang relong iyon. Kung gaano kalaki ang pagtataksil niya. Tumutulo ang ulan sa bintana. Steady na parang tibok ng puso. At alam kong walang balikan. Tumutulo ang ulan sa windshield habang pumasok ako sa parking malapit sa Ortigas. Ang wiper ay rhythmic na swish ang tanging ingay sa loob ng kotse. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa manibela. Maputla ang knuckles. May nakatuping printout ng larawan ng Rolex ni Don Guillermo sa bulsa ng jacket ko. Ang gulat kahapon ay tumigas na magdamag. Naging malamig at walang humpay na pangangailangan malaman ang totoo. Ang skilin ng Metro Manila ay nakasilip sa gitna ng buhos ng ulan. Bakal at salamin na walang pakialam sa bagyo sa loob ko. Bumaba ako. Matindi ang amoy ng basang semento at mamahaling pabango mula sa mga bautike. Kumikinang ang signage ng jewelry store sa unahan. Parang ilaw ng katotohanan o parusa. Iba ang mundo sa loob kaysa sa simpleng bahay ko sa Quezon City. Makintab na marble floor, chandelier na nagkakalat ng prisma sa glass case. Mabigat ang hangin sa yaman. Lumapit ang batang clerk na nakatailord suit. Ngiti na sanay na sanay. Magandang araw po, sir. May hinahanap po ba kayo? Makinang ang boses, pero nahuli ko ang mabilis na sulyap sa gusot kong jacket at kupas kong sapatos. Hindi ako bagay dito, alam niya. Hindi rin si Maria Clara, pero nilakad niya ang sahig na tugamit ang pera ko. Kailangan ko lang po ng impormasyon. Sabi ko, hinugot ang printout. Matatag ang boses ko, kahit tumitibok ng mabilis ang puso. Tong relo po, dito po ba binili? Binuksan ko ang papel. Kitang-kita ang Rolex sa puting background. Kumislap ang mata ng clerk sa pagkakakilala. Bumigat ang tiyan ko. Nagdaramdam siya, sumulyap sa lalaking nasa likod. Matanda, medyo kalbo, halatang manager. Patingin po muna sa jeweler namin. Sabi niya, kinuha ang printout at nawala sa likod ng velvet curtain. Natayo ako, pinipiga ako ng katahimikan ng tindahan. Tanging mahinang tiktak ng display clock ang naririnig. Ang tunog na naman na yon. Lagi na lang oras na lumilipas, laging nang insulto. Naalala ko ang tawag ni Maria Clara kagabi. Matalas ang boses sa voicemail. Tatay, please kausapin mo ko. Hindi ako sumagot. Hindi pa. Lumitaw ang manager. Hawak ang printout. Ako po si Emar Castro. Sabi niya, profesional pero maingat ang tono. Rolex Daytona po yan. May naibenta kaming ganyan noong Marso. Ibinigay niya ulit ang papel. Pinagmamasdan ako. May I ask po kung bakit niyo tinatanong. Bumigat ang lalamunan ko, pero pinanatili kong matatag ang tingin. Regalo po. Gusto ko lang po makumpirma kung dito nga binili. At sino po ang bumili? Inilabas ko ang credit card statement ko. May red circle ang 580,000 charge. Hindi nanginginig ang kamay ko, kahit nag-iyak na sa loob. Account ko po to. Dito po ba ginamit? Lumambot ang mukha ni Emar Castro. May pagkaunawa. Nagtap siya sa tablet, tumango. Tama po ang transaction. Buong bayad. Marso 15. Isang babae po ang bumili, kasama ang isang lalaki. Sabi niya para sa pamilya. Parang suntok ang bawat salita. Pinatunayan ang kinatatakutan ko. Maria Clara at Liam, pera ko po. Totoo po ba ang relo? Tanong ko, mababa ang boses, halos ungol na. Itaas ni Emar Castro ang kilay, pero sumagot siya. Totoo po talaga. Hindi kami nagtitinda ng fake.
580,000 po kasama ang tax. Nagpausa siya. Nararamdaman ang tensyon ko. May problema po ba, sir? Pinilit kong ngumiti ng mahina. Wala po. Gusto ko lang malaman. Kinuha ko ang printout at statement. Maingat na tiniklop. Para bang ebidensya sa korte. Masyadong maliwanag na ang ilaw ng tindahan. Masyadong mabigat ang hangin. Nagpasalamat ako kay Emar Castro at lumabas sa ulan. Nag-splash ang sapatos ko sa mababaw na pudles. Akin na ang katotohanan. At mas masakit kaysa inakala ko. Sa loob ng kotse, naupo ako. Gusot na ang printout sa kamao ko. Nilabo ng ulan ang windshield. At nakita ko ang mukha ni Maria Clara sa isip ko. Hindi ang babaeng nagsinungaling, kundi ang batang umiyak nang binenda ko ang tuhod niya. Lumutang ang alaala 2 buwan na ang nakaraan. Malambot at desperado ang boses. Para po sa medical bills, Tay. Hindi ko hihingin kung hindi talaga seryoso. Pinaniwalaan ko siya, ipinadala ang pera, naging mabuting ama ako. Ngayon tanga lang ako. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa rearview mirror. Gray hair, pagod na mata. Pero may tigas na hindi ko pa nakikita noon. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi na ang Paul na ngiting-ngiti sa 850 na medyas. Bago na siya, tapos na sa pagiging laruan. Nakapatong ang cellphone ko sa passenger seat. Sunod-sunod ang missed calls ni Maria Clara. 17 kahapon, 3 pa ngayon. Alam niyang nakita ko ang laawan. Alam niyang nagtatanong na ako. Nag-hover ang daliri ko sa pangalan niya. Kumikinang ang screen sa madilim na kotse. Mas lumakas ang buhos ng ulan. Drumroll para sa darating na salpukan. Pinindot ko ang tawag, matigas ang pangako, at naghintay habang tumutunog. Ano man ang sabihin niya, hindi na mababago ang katotohanan. Mas malakas ang tiktak ng oasan sa isip ko. Bilang napapunta sa hindi may iwasan. Mas malakas ang buhos ng ulan sa bubong ng kotse. Walang tigil na drumbeat na kasundo ng pulso sa sentido ko. Nakaparada ako sa harap ng bahay namin. Taklob ng gabi ang subdivision sa Quezon City. Nakikinang ang cellphone ko sa kamay ko na parang sandata. Gusot na ang printout ng Rolex ni Don Guillermo sa passenger seat. Nakukulot ang gilid na parang lihim na nagasala. Nag-hover ang hinlalaki ko sa pangalan ni Maria Clara. 20 missed calls na. Nakapil na parang paratang. Nasusunog sa dibdib ko ang katotohanang nahukay ko sa jewelry store. 580,000. Pera ko na ginastos sa relo ng biyenan niya, habang medyas lang ang para sa akin. Pinindot ko ang tawag, matigas ang panga. Nilabo ng ulan ang mundo sa labas. Nag-click ang linya at sumabog ang boses ni Maria Clara. Matalas at mainipin. Tay, sa wakas. Bakit hindi ka sumasagot? Halo-halo ang ginhawa at inis sa tono niya. Para bang ako pa ang may utang sa kanya. Hinigpitan ko ang manibela, madulas ang bala sa palad ko, at huminga ako ng malalim. Busi lang, sabi ko, mababa at sinadya. May tiningnan lang ako. Tungkol sa 580,000 na Rolex. Parang bato ang mga salita, at sandali ay katahimikan. Tanging malakas na ulan lang. Para ko nang nakita siyang naglalakad sa malinis niyang sala. Kinakalmot ng manicured nails ang cellphone. Ano bang pinagsasabi mo? Singhal niya. Pero may nanginginig sa boses niya. Basag na sa armor niya. Katarantaduhan yan. Totoo ba? Sumandal ako. Nakatingin sa windshield kung saan tumutulo ang ulan na parang luha na ayaw kong ilabas. Pumunta ako sa store, Maria Clara. Sa Ortigas. Kinumpirma nila. Ginamit mo ang card ko para kay Don Guillermo. Matatag ang boses ko. Pero bawat salita ay may bigat ng pagtataksil. Tumitiktak ang oasan sa isip ko. Walang tigil, binibilang ang segundo ng pag-aalangan niya. Tumawa siya, marupok at pinilit. Diyos ko, lagi ka nalang gumagawa ng malaking issue sa wala. Regalo lang yon. Marami nang ginawa si Don Guillermo para sa amin. Hindi mo may intindihan. Nakapanakit ang pagmamaliit niya. Pero ang takot sa ilalim noon ang napansin ko. Nagpapanik siya. Regalo. Ulit ko, patagang tono. Gamit ang pera ko. Sabi mo para sa gamot. Critical daw sabi mo. Napikpik ang kamao ko sa manibela. Kinakagat ng kuko ang palad ko. Ano pa ang mga pinagsinungalingan mo? Hindi mo na negosyo to. Sigaw niya pabalik. Tumataas na ang boses. Hindi mo na ako kontrolado. Hindi na ako bata, tay. Ang salitang tay ay parang insulto na itinapon. Naalala ko siya noong 16 na. Nakikiusap ng designer dress. Nangangakong ipagmamalaki niya ako. Pinaniwalaan ko siya noon. Hindi na ngayon. Kung ganon, umasta kang matanda. Sabi ko, malamig ang boses. Ipaliwanag mo. Gayon. Mas lumakas ang ulan.
Kurtina na nagsara sa sandaling ito, sa pagkabuwal ng lahat. Naririnig ang hininga ni Maria Clara. Mabilis at hindi pantay. Alam kong nakulong na siya. Ang petty mo talaga, singhal niya. Wala akong oras dito. Namatay ang linya. Mas malakas ang katahimikan kaysa bagyo. Tinitigan ko ang cellphone. Umalingaw-ngaw ang mga salita niya. Petty, katarantaduhan. Hindi mo negosyo. Sumakit ang dibdib ko. Pero hindi na sakit lang. Determinasyon na. Matigas at hindi natitinag. Bumaba ako ng kotse. Binasa ko ng ulan sa jacket at buhok. Nanindig ang balahibo ko sa lamig. Pero nilinaw nito ang isip ko. Binuksan ko ang notes app ng cellphone. Basa ang mga daliri. At tinipe ang mga salita niya. Bawat isa ay ladrilyo sa kaso na binubuo ko. Hindi mo negosyo, petty. Walang tao sa kalye. Nagniningning ang mga bahay sa init. Hindi na ako nadadala. Akala ni Maria Clara ay kaya niya akong itaboy. Pero nagkakamali siya. Hindi na ako yung madaling utuin. Sumandal ako sa kotse. Umaagos ang ulan sa paa ko. At naalala ang boses ni Elena. Malambot pero matatag. Huwag kang papayag na apakan ka ng iba, Paul. Matagal ko nang nilabag ang pangakong iyon. Pero hindi na ngayon. Nag-vibrate ang cellphone ko. Text mula sa hindi kilalang numero. G. Thompson, si Ati. Elaine Cruz po ito. Narinig ko po na baka kailangan nyo ng tulong. Bukas 9 oras 200 Ortigas Ave. Po. Tinitigan ko ang mensahe. Nilabo ng ulan ang screen. Abogado, hindi kilala, nag-alok ng lifeline. Nag-hover ang hinlalaki ko sa repli. Tumitiktak ang oasan sa isip ko papunta sa bagong simula. Sumikat ang araw sa umaga. Tumatago sa mga blind ng opisina ni Ati. Elaine Cruz, nag-iwan ng guhit-guhit na liwanag sa mesa na puno ng papeles at tasa ng kape. Amoy luma ng espresso at lumang libro ang hangin. Magulo pero kaibahan sa makintab na high recess sa labas ng Ortigas. Nakaupo ako sa harap ni Elaine. Nakabuklas sa harap namin ang bank statement ko na parang mapa ng mga pagkakamali ko. Nanatili pa rin ang bigat ng tawag kagabi kay Maria Clara. Ang kamandag niya, ang petty mo talaga, nakakapit pa rin. Pero dito sa magulong opisina na to, may bagong pakiramdam akong umuusbong. Posibilidad. Tumitiktak ang oasan sa pader. Mabagal pero matatag ang kamay. Paalala na hindi pa tapos sa akin ang oras. Sumandal si Elaine sa upuan niya. Medyo gusot ang gray blazer. Matatalim ang mata kahit may law lines. So, sabi niya, tinata ang ballpen sa mesa. Gusto pala ng anak mo ng Rolex at mahusay magsinungaling. Kahalintulad mo naman, sagot ko. Direkta ang boses niya. May dry humor na nagulat sa akin. Tumango ako. Napilitang ngumiti ng mahina. Ganon na nga, sabi ko, hinaplos ang gilid ng statement. Kitang-kita ang 580,000 charge, sugat na nakaprint. Ginamit niya ang card ko. Nagsinungaling. At yung medyas, naputol ako. Naikot ng alaala ang ngisi ni Maria Clara sa tiyan ko. Humalakhak si Elaine. Medyas sa araw ng mga ama. May lakas ng loob ang batang yon. Sumandal siya, tinitingnan ang mga dokumento. Pero ang lakas ng loob ay hindi nagbabayad ng relo. Pag-usapan natin ang mga opsyon. Gusto mong protektahan ang sayo, di ba? Direktang tanong pero may init sa tono na nagtiwala ako sa kanya. Kahit papaano. Gumalaw ako sa upuan, umuunggol ang silya. Gusto ko nga, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Anak ko pa rin siya. Mabigat ang mga salita. Parang pag-amin ng kahinaan ko. 20 taon ko siyang binuo. Pagkatapos mamatay si Elena, lahat ng desisyon para sa kanya. Walang Europe trip, walang hobby, puro kolehiyo niya, kasal niya, kinabukasan niya. At ngayon ito. Lumambot ang mukha ni Elaine, pero nanatiling matatag ang boses. Hindi ka ang unang magulang na sinunog niya, Paul. At hindi ka rin ang huli maliban kung kikilos ka. Inilapit niya ang kontrata sa akin. Kaya ko kayong tulungan. Simulan natin sa pag-freeze ng access niya sa mga account mo. Tapos huhukayin natin. Tingnan kung ano pa ang mga ginawa niya. Nakakahawa ang kumpiyansa niya. Lifeline na hindi ko inasahan. Kinuha ko ang kontrata. Malamig ang papel sa daliri ko. Lumutang ang alaala. Kasal ni Maria Clara. Nakangiti siya nang ibinigay ko ang tsek para sa venue. Nawala ang pangarap kong bakasyon sa Palawan. Sabi ko sa sarili sulit yon. Dadalhin niya ang pag-ibig ng pamilya namin. Ngayon nakikita ko lang ang kamay niya sa card ko. Ang mga kasinungalingan niya. Pinirmahan ko ang kontrata. Matatag ang ballpen. Tahimik na pangako sa sarili ko. Tumango si Elaine. Inayos ang mga papeles. Good. Simulan natin sa bangko mo. Kailangan ko ng detalye.
Lahat ng hinawakan niyang transaksyon. Nagpause siya. Tinitingnan ako sa mata. Sigurado ka ba rito? Hindi lang pera to, pamilya to. Tumayo ako, lumakad sa bintana. Nakabalandra ang Metro Manila sa baba. Walang tigil ang tibok. Ibinigay ko sa kanya lahat. Sabi ko, mababa ang boses. Oras na kunin ko rin ang akin. Banyaga ang mga salita, pero tama. Tumitiktak ang orasan sa likod ko. Ritmo na ng pagkilos, hindi na pagsisisi. Pinag-usapan namin ang detalye, account, timeline, legal steps. Pinutol ni Elaine ang tensyon sa biro niya tungkol sa pagtuturo kay Maria Clara ng halaga ng piso. Napatawa niya ako. Mas magaan na ako nang umalis ako sa opisina niya. Mainit ang araw sa mukha ko sa Ortigas Avenue. Sa unang pagkakataon sa maraming araw, pakiramdam ko umaabante na ako. Hindi na lang tumutugon. Sa kots ko, tiningnan ko ang cellphone. Ugali na. May bagong bank alert. Bagong transaksyon na 145,000. Sinubukan sa card ko. Pangalan ni Maria Clara ang nakalagay. Isa pang matapang na hakbang. Sumikip ang pangako, pero hindi na ako nagulat. Mas malakas ang tiktak ng oasan sa isip ko. Hinahamon ako. Anuman ang binibili niya, malalaman niya agad na may hangganan na ang pagtitiis ko. Makintabang marble floor ng bangko sa ilalim ng fluorescent light. Nilalamig ang paa ko habang nakatayo sa counter. May hum ng aircon. Matindi laban sa init ng mayo sa labas. Hawak ko ang form para i-block ang access ni Maria Clara sa credit card ko. Matigas at final ang mga linya. Nag-hover ang ballpen ko, dinadala ng bigat ng 20 taon. Tawa niya, luha niya, sakripisyo ko, lahat pinipiga sa desisyong ito. Pero ang kinang ng Rolex, ang pang-insulto niyang, ang petty mo talaga, nilunod lahat. Pinirmahan ko, ang kaluskos ng tinta ay maliit pero matapang na pagdanggi. Tiningnan ng manager, payat na lalaki na may wear-rim glasses, ang form. Effective agad po ito, sabi niya, matigas ang boses. Professional. Manotify po ang secondary user na si GNG. Maria Clara Thompson. Tiningnan niya ako na parabang inaasahan ang pag-aalangan. Tumango ako, blangko ang mukha pero mabilis ang pulso. Notification. Malalaman niya agad. Salamat po, sabi ko, ibinalik ang form. Matatag ang kamay ko, pero may tahimik na tagumpay sa loob na may halong sakit. Hindi lang pera ang pag-block sa card niya. Pagbawi ng dignidad na tinapakan niya. Lumabas ako ng bangko, sumisipol ang glass door sa likod ko, at humarap sa sikat ng araw sa subdivision ng Quezon City. Nag-drive ako papuntang malapit na cafe para makipagkita kay Elaine. Puno ng tanghalian chatter. Amoy bagong kape. Nagpatatag sa akin habang dumudulas ako sa booth sa harap niya. Nandoon na siya, bukas ang laptop, kalahating kinain na ang scone sa plato. Well, tanong niya, itinaas ang kilay. Hinila mo na ba ang plug? Pinirmahan at tapos na, sabi ko, may mahinang ngiti. Cut off na siya. Maganda ang pakiramdam ng mga salita. Solid, parang pinto na naisara. Ngumiti si Elaine, sumandal. Siguradong matutuwa siya roon kaysa sa medyas na natanggap mo. Matindi ang biro niya, pero may tahimik na respeto sa mata. Matututo rin ang anak mo kung ano talaga ang praktikal na regalo. Tinapik niya ang laptop. Hinuhukay ko ang records. Baka may iba pa siyang shopping spree. Handa ka na ba sa makikita natin? Tumango ako, humigop ng kape. Mapait na katapat ng mood ko. Kailangan ko malaman lahat. Lumitaw ang alaala. Kasal ni Maria Clara. Hawak niya ang braso ko habang binigyan ko siya ng access sa card ko. Sabi ko makakatulong sa bagong simula. Pinagkatiwalaan ko siya. Akala ko pag-ibig yon. Ngayon puro kasakiman lang ang nakikita ko. Nakabitay ang orasan ng CAF sa peder. Natigil ang kamay sa 11, oras 43 minuto. Tahimik na saksi sa pagbabago ko. Hindi na lumilipas ang oras. Pinipigilan ko na, kinokontrol ko na. Inilahad ni Elaine ang susunod na hakbang. Pag-track ng gastos ni Maria Clara. Pagbuo ng kaso. Pinatatag ako ng kumpiyansa niya. Ang pagkakaibigan namin ay tulay mula sa dating ako papunta sa bagong ako. Ginagawa mo to para sa'yo, Paul. Sabi niya, mas malambot na ang boses. Hindi lang para parusahan siya. Tandaan mo yon. Sinagot ko ang tingin niya. Nakita ko hindi lang abogado kundi kaibigan. Isang nakakita sa halaga ko nang makalimutan ko na. Nag-vibrate ang cellphone ko. Winasak ang sandali. Pangalan ni Maria Clara. Puno ng galit ang tawag. Pinabayaan ko. Nilamon ng ingay ng CAF ang tunog. Nang tumigil, may voicemail. Umalimpuyo ang boses niya nang pinindot ko ang play. Tay, ano bang ginawa mo? Declined ang card ko. Ayusin mo to ngayon.
Galit na galit, buo. Basag na ang makintab na harapan niya. Inilagay ko ang cellphone. Mainit ang tasa ng kape sa kamay ko. Itinaas ni Elaine ang kilay pero ngumiti lang ako. Manipis at matatag. Mas malakas ang tiktak ng oasan sa isip ko. Binibilang ang susunod niyang galaw. At ang akin. Madilim ang sala. Ang huling sinag ng mayo ay tumatagos sa kurtina. Nag-iwan ng mahabang anino sa lumang alpombra. Nakaupo ako sa sofa. Paihong sofa kung saan ko binuksan ang medyas ni Maria Clara ilang araw na ang nakaraan. Ngayon mapait naman sana ang alaala. Nakapatong ang cellphone ko sa center table. Kumikislap ang screen sa pangalan niya. 17 tawag sa nakaraang oras. Bawat isa ay suntok sa determinasyon ko. Natigil ang lumang orasan sa chimenya ilang taon na ang nakaraan. Tahimik na nakatingin. Ang nakapirming kamay ay salamin ng desisyon kong pigilan ang mga manipulasyon niya. Nakahanay ang family photos sa estante. Si Maria Clara noong 5, nakapigtails. Noong 16 na, nakasuot ng toga. Parang ibang buhay ang mga sandaling yon. Noong hindi pa ako kaaway. Nag-vibrate ulit ang cellphone. Matigas, parang babala ang pangalan niya. Pinabayaan ko. Hinaplos ng daliri ko ang gilid ng picture frame. Si Elena at Maria Clara na tumatawa sa park. Tumigil ang vibration. Nagsimula ulit, voicemail ngayon. Pinindot ko ang play, naghanda. Sumabog ang boses ni Maria Clara. Matalas at magulo. Tay, ano ba? Declined ang card ko. Ayusin mo o tapos na tayo. Parang talim ang mga salita. Pinuputol ang katahimikan. Tapos na. Para bang ako ang nagsinungaling. Ako ang gumastos ng 580,000 sa relo ni Don Guillermo, habang 850 na medyas lang ang ibinigay niya sa akin. Tumayo ako. Kailangan kong gumalaw at lumakad sa kusina. Bahagya pang naamoy ang lemon polish. Ugali ko pa rin para kay Elena. Nanginginig ang kamay ko habang pinupuno ang takur, pero matatag na ang isip ko. Pinatigas ng pagtataksil niya. May isa pang tawag at ngayon sumagot na ako. Malamig ang boses. Maria Clara, tumigil ka ng tumawag. Tumigil ka rin, sigaw niya. Puno ng hindi makapaniwala at galit. Pinutol mo ako, Tay. Paano ako mabubuhay? Sobrang selfish mo. Parang sampalang paratang niya, pero hindi ako umurong. Selfish, sabi ko, mababa at kontrolado. Matapos ibigay sa iyo ang kolehiyo, kasal, mga kasinungalingan mo, selfish. Sabi mo para sa gamot ang pera. Para kay Don Guillermo pala. Ipaliwanag mo. Umusli ang takur. Umiikot ang singaw na parang galit ko. Katahimikan sa kabilang linya. Tanging mabilis na hininga niya lang. Hindi ganyan ang tingin ko, sabi niya sa wakas, mas malambot, manipulatibo. Mahalaga si Don Guillermo sa amin. Hindi mo may intindihan. Ayusin mo lang ang card. Please. Sinadya ang please. Parang bata pa rin na humihingi. Hindi, sabi ko, final ang salita. Ginawa mo ang desisyon mo, panindigan mo. Tinapos ko ang tawag. Matindi ang tibok ng puso, pero buo pa rin ang determinasyon. Nag-vibrate ulit ang cellphone. Isa pang voicemail. Pagsisihan mo to, sibad niya. Hindi papayag si Liam. Si Liam, ang duwag niyang asawa na laging nasa anino niya. Ngayon parang banta. Ano ang plano nila? Inilagay ko ang cellphone. Madilim na. Hinawakan ko ang natigil na oasan. Malamig ang tanso sa daliri ko. Lumutang ang alaala. Si Maria Clara noong 1-0. Tumatakbo sa akin pagkatapos makipag-away sa kaibigan. Basa ng luha ang shirt ko. Safe place niya ako noon. Ngayon hadlang na lang. Sumipol ang takur, matindi katulad ng boses niya. At nagbuhos ako ng tsaa. Umiikot ang singaw na nilabo ang larawan niya. Hindi na siya yung batang yon. At hindi na rin ako ang amang walang hanggang magpapatuwad. Nagilaw ulit ang cellphone. Hindi si Maria Clara ngayon, kundi text mula kay Elaine. Police station bukas 8 am nag-file ng complaint sina Maria Clara at Liam. Kasama kita. Bumagsak ang tiyan ko. Complaint. Lumiliit ang kwarto. Lumalalim ang anino. Tahimik na ng insulto ang orasan, pero tumuwid ako. Hindi pa hinawakan ang tsaa. Ano man ang ihahain nila sa akin, haharapin ko. Nagsisimula pa lang ang laban. Amoy sunog na kape at tinta ang himpilan ng pulisya. Para may nakakulong na insekto ang fluorescent light na umuugong. Nakaupo ako sa masikip na opisina. Matigas ang upuan sa likod ko. Bukas ang Manila folder sa mesa. Si Officer Reyes, malaking lalaki na may skeptical na kunot-noo. Naglilipat-lipat ng tingin sa reklamo ni Maria Clara habang binabasa. Para na akong kriminal. Katabi ko si Elaine, matigas ang blazer. Parang kalasag ang presensya niya. Sa labas, kulay abo ang umaga ng Metro Manila. Mababa ang ulap.
katulad ng bigat sa dibdib ko. Bumalik-loob sina Maria Clara at Liam. Inakusahan ako ng financial abuse dahil pinutol ko ang access nila sa pera ko. Napakakapal na mukha, pero pinatatag ako ng matatag na tingin ni Elaine. Naglinis si Officer Reyes ng lalamunan. Magaspang ang boses. Ginoong Thompson, sinasabi ng anak nyo at manugang na nag-restrict kayo ng family funds. Nagdudulot ng hirap sa kanila. May ipapaliwanag po ba kayo? Parang guilty na ako sa tono niya. Hinigbitan ko ang ballpen. Kinagat ng plastik ang palad ko. Family funds, sabi ko. Matatag pero matulis ang boses. Pera ko po yon. Ginastos nila ang 580,000 ko sa relo ng ibang tao. Pinutol ko ang access para matigil ang pagnanakaw. Nabitin ang salitang pagnanakaw. Totoo. Matalas. Nagtaas si Officer Reyes ng kilay. Nagsulat ng note. Sumandal si Elaine. Matinis ang boses. Autoritatibo. Officer, karapatan ng kliyente ko na protektahan ang ari-arian niya. Nilinaw ni Maria Clara na medical expense ang pera, pero ginamit sa hindi autorisadong bilihan. May bank statements, resibo, at patotoo ng jeweler kami. Inilabas niya ang folder. Tumpak ang galaw. Hindi po ito abuse. Depensa po ito. Binasa ni Officer Reyes ang mga papel. Lumalim ang kunot no. Sabi dito Rolex po ang binili. Sinungaling daw siya sa layunin. Nagbago ang pagdududa niya. Ngayon kay Maria Clara na. Tumpak, sabi ko, sinalubong ang tingin niya. Sabi niya gamot. Hindi pala. Lumitaw ang alaala. Si Liam sa bahay noon. Nangangako na alagaan si Maria Clara. Masyadong makinis ang ngiti. Ngayon kasama niya ang pangalan sa reklamo. Duwag na nagtatago sa galit niya. Hinaplos ni Elaine ang braso ko. Senyales na maging kalmado. Officer, patuloy niya. Retaliatory po ang reklamong ito. Kumilos ang kliyente ko sa loob ng karapatan niya. Kung mayroon man, kami pa ang magsasampa ng fraud. Bakal ang tono niya. Sumandal si Officer Reyes. Muling tinimbang. Re-reviewin po namin, sabi niya, isinara ang folder. Pero kailangan namin ng pahayag mula sa magkabilang panig. Tumayo siya, tapos na. Lumuwag ang kwarto, bahagya ng huminga. Sa kotse ni Elaine, mas mainit, amoy leather at mint gum. Ginhawa mula sa alimuom ng himpilan. Pinaandar niya ang makina, kumikinang ang modernong relo niya sa pulsuhan. Kaibahan sa natigil kong lumang relo, tanda ng bagong landas. Desperado na sila, sabi niya, sumulyap sa akin. Nagsampa ng complaint. Mahina yon. Nasa atin ang baraha. Tumango ako. Nakatitig sa maulap na lungsod. Hindi ko inasahan si Liam. Tahimik ang boses ko, pero masakit ang pagtataksil. Lagi siyang anino lang ni Maria Clara. Masaya sa plano niya. Ngayon kasama na sa laban. Takot na sila, sabi ni Elaine, may ngisi. Pareho sila. Pero hindi pa tayo tapos. Naisip mo na ba ang testamento mo, Paul? Oras na siguro baguhin ang ilan. Malambot ang paglandas ng salita, pero mabigat. Simula ng plano. Inilabas ko ang notebook ko. Puno na ng mga kasinungalingan ni Maria Clara. At isinulat ang testamento. Mabigat ang ballpen. Bawat stroke ay hakbang patungo sa final. Lumabo ang lungsod. Naisip ko kung hanggang saan pupunta si Maria Clara para mapanatili ang hawak sa akin. Mahina ang tiktak ng relo ni Elaine. Paalala na oras ko na ang kunin pabalik. Tahimik na bulsa ng katahimikan ang opisina ng notaryo sa gitna ng tanghali ng Ortigas. Mabango ang lumang papel at makintab na kahoy. Nakaupo ako sa mabigat na mesa ng oak. Harap ko ang tumpok ng dokumento. Bawat pahina ay peder na binubuo ko laban sa kasakiman ni Maria Clara. Malapit si Elaine, sinusuri ang mga clause, matatag ang presensya niya. Mainit ang tagsibol na araw mula sa matataas na bintana. Ngunit malamig ang kamay ko habang hinawakan ang ballpen. Baguhin ang testamento, alisin si Maria Clara. Parang kutsilyo sa puso, pero susi rin sa kalayaan ko. Tumitiktak ang orasan sa isip ko. Hindi na ng insulto kundi hinahamon ako. Ang notaryo, mahinahong babae na may pilak na buhok, inayos ang salamin. Ginoong Thompson, ang bagong testamento po ay magdidirekta ng estate nyo sa isang trust. Si G&G, Cruz ang executor. Tama po ba? Mahinahon ang boses pero mabigat ang tanong. Tumango ako, masikip ang lalamunan. Tama po, sabi ko, matatag ang boses kahit masakit. Walang direct beneficiary. Parang pagdataksil sa pangako ko kay Elena at kay Maria Clara. Pangako na maayos ang kinabukasan niya. Buo ang pamilya. Pero sinira niya iyon. Ang 580,000 niyang kasinungalingan ang basag na hindi na maayos. Nahuli ni Elaine ang mata ko. Maliit pero nakakainganyo ang ngiti.
Tama ang ginagawa mo, Paul. Pinuputol nito ang pangarap nila sa pera mo. Malinis na hiwalay. Magaan ang tono, pero nagpapatatag ang mga salita. At magaling akong eksekutor, dagdag niya, kindat, napatawa ako. Nawala ang tensyon sandali. Pinirmahan ko ang unang pahina. Malakas ang kaluskos ng ballpen sa tahimik na kwarto. Lumutang ang alaala. Paggawa ng unang testamento pagkamatay ni Elena. 12 taong gulang pa lang si Maria Clara. Siya lang ang focus ko. Buong gabi akong gising. Plano na ibigay lahat sa kanya. Seguridad, pag-ibig, mana. Ngayon binubura ko ang pangalan niya. Bawat pirma ay paghihiwalay. Tinatakan ng notaryo ang mga pahina, tumpak ang galaw, at naramdaman ko ang kakaibang ginhawa. Parang nabawasan ng bigat na matagal kong daladala. Tapos na po, sabi ng notaryo, inilagay sa folder ang mga dokumento. Mafa-file po ang kopya sa hapon. Nagkasalamat ako, malayo ang boses, at sumunod kay Elaine sa labas, sa hanging tagsibol. Buhay na buhay ang lungsod, at naramdaman ko rin iyon sa sarili ko. Naglakad kami sa malapit na park. Matingkad ang berde ng damo. Tumatawa ang mga bata sa playground. Naupo ako sa bench, katabi si Elaine. Tahimik pero kaibigan ang katahimikan. May lumipad na ibon malapit. Pinutol ng pakpak ang langit. Tanda sa akin. Kalayaan. Mahirap pero akin. Binabago nito ang lahat. Sabi ko, mababa ang boses. Wala na talaga siya. Tumango si Elaine, nakatingin sa mga bata. Hindi nawala, Paul. Hindi mo nalang pasan. Binabawi mo ang buhay mo. Malambot ang salita, pero may lakas na kailangan ko. Naisip ko ang mga voicemail ni Maria Clara, mga banta niya, at wala akong pagsisisi. Puro determinasyon na lang. May iba pa tayong magagawa, sabi ni Elaine, nag-iba ang tono, misteryoso. Si Don Guillermo, halimbawa. May mga ideya ako, pero kailangang maingat. Hindi siya nagdetalye, hindi ko rin tinanong. Pinagkakatiwalaan ko na ang instinct niya. Tumunog ang clock tower ng park sa tanghali. Malinaw. Alala na pasulong na ang oras, hindi pa balik. Nag-vibrate ang cellphone ko. Winasak ang sandali. Pangalan ni Don Guillermo. Tawag, hindi text. Paul, kailangan nating mag-usap, sabi ng boses niya sa voicemail. Magaspang pero urgent. Sa opisina ko bukas, 10 oras am. Tinitigan ko ang cellphone. Ang paglipad ng ibon ngayon ay malayong tuldok na lang. Ano ang gusto ng biyenan ni Maria Clara? Mas malakas ang tiktak ng oasan sa isip ko. Binibilang ang sagot na hindi ko pa sigurado kung handa akong marinig. Pininturahan ng paglubog ng araw ang skilin ng Metro Manila ng kulay amber at rosas. Halos hindi lumambot ang malamig na elegansya ng mansyon ni Don Guillermo. Dumaan ako sa mabibigat na pintong oak. Kumikinang ang marble foyer sa ilalim ng chandelier. Bawat prisma ay matalas na salamin ng katotohanang dala ko. Nasa bulsa ko ang note ni Elaine. Alam na ni William. Maghanda ka. Matindi ang tibok ng puso ko. Hindi sa takot kundi sa bigat ng hustisya na paparating. Amoy makintab na kahoy at yaman ang hangin. Malaking kaibahan sa simpleng bahay ko. Pero matatag akong nakatayo. Kalasag ang determinasyon ko. Tumitiktak ang oasan sa isip ko. Matatag. Nagmamarka sa sandali na mabubulgar ang mga kasinungalingan ni Maria Clara. Naghihintay si Don Guillermo sa study. Matigas ang malaking katawan sa likod ng mahogany desk. Karaniwang seryoso pero makatarungan ang mukha niya. Ngayon puno ng galit. Madilim ang mata habang mahigpit ang hawak sa velvet watch. Malapit si Elaine, matigas ang blazer, kalmado pero alerto. Paul, sabi ni Don Guillermo, mababa at magaspang ang boses, may utang akong paghingi ng tawad. Inilapit niya ang kahon sa mesa, halata ang laman. Ang Rolex, ang binili ni Maria Clara gamit ang 580,000 ko. Ngayon simbolo ng pagtataksil niya. Hindi ko hinawakan. Matatag ang kamay ko sa tagiliran. Hindi mo alam, sabi ko, pantay ang tono kahit mabilis ang pulso. Niloko niya tayong pareho. Simple ang mga salita, pero dala ang mga taon ng sakripisyo. Tuition, na walang pangarap. Lahat para sa anak na ipinagpalit ang pag-ibig ko sa relo. Sumikip ang panga ni Don Guillermo. Nanginginig ang daliri, habang binubuksan ang kahon. Kumikinang ang Rolex sa ilalim ng ilaw ng study. Sabi niya regalo niya raw. Sabi niya, pumutok ang boses sa diskusto. Para daw pasalamatan ako sa suporta. Hindi ko tatanggapin kung alam kong sayo galing. Ang katapatan niya ay tumagas sa karangyaan ng kwarto. At sa unang pagkakataon nakita ko, hindi ang makapangyarihang negosyante, kundi isang lalaking niloko rin katulad ko. Sumulong si Elaine, tumpak ang boses. Nilinaw ni Maria Clara ang pondo. Don Guillermo. May bank records, pirma niya, patotoo ng jeweler kami.
Ginamit niya ang pera ni Paul nang walang pahintulot. Parang scalpel ang mga salita. Inilantad ang sugat. Sumulyap siya sa akin. Tahimik na sabi na manatili akong matatag. Isinara ni Don Guillermo ang kahon ng malakas. Matindi ang tunog. Palagi niyang nilalapitan ang negosyo ko rin. Sabi niya, nagsikip ang mata, nanghihingi ng posisyon, nagpapahiwatig ng investment. Akala ko ambisyon. Ngayon kita ko nakasakiman. Mabigat ang pag-amin niya. Pahiwatig sa mas malalim na plano ni Maria Clara. Pero hindi siya nagdetalye, hindi ko rin tinanong. Hindi pa. Sinagot ko ang tingin niya, matatag ang boses. Hindi ko kailangan ang awa mo, William. Gusto ko lang ang tama. Parang sumpa ang mga salita, hindi lang sa kanya kundi sa sarili ko, sa alaala ni Elena. Tumango siya, itinulak ang kahon sa akin. Kunin mo, sabi niya. Sayo yan, at ayusin ko si Maria Clara. May pangako ng parusa ang tono niya, at pinaniwalaan ko siya. Kinuha ko ang kahon, mabigat sa palad ko. Nahawakan ko ulit ang dignidad ko. Lumabas kami ng study, hinaplos ni Elaine ang braso ko bilang tahimik na suporta. Sa labas, malamig ang hanging gabi. Malayo ang ingay ng lungsod. Sa kotse ko, binuksan ko ang kahon. Kumikinang ang Rolex sa nalulubog na liwanag. Lumutang ang alaala. Si Don Guillermo sa family dinner noon. Pinupuri ang puso ni Maria Clara. Ngayon gumuho na ang paghanga niya. Isinara ko ang kahon. Matatag ang daliri ko. Hindi lang relo ito. Patunay na hindi ako tanga gaya ng akala ni Maria Clara. Nag-vibrate ang cellphone ko. Missed call mula kay Maria Clara. Sunod ay text. Kailangan nating mag-usap. Kumikinang ang screen sa madilim na kotse. Alay o bitag ang mga salita niya. Inilagay ko ang cellphone. Mabigat ang kahon ng Rolex sa kandungan ko. At pinaandar ang makina. Tumitiktak ang oasan sa isip ko. Binibilang ang susunod niyang galaw. Mainit ang sinag ng umaga sa beranda ng bahay namin sa Quezon City. Nahuhuli ng hamog sa mga sampag-ita. Nanginginig ang talulot sa simoy. Nakatayo ako sa pintuan. Hawak ang doorknob. Naririnig ang ungol ng sahig na pamilyar na ginhawa. Text ni Maria Clara kagabi. Kailangan nating mag-usap. Nanatili, pero hindi ko inasahan na pupunta siya. Hindi ganito. Nakatayo siya sa beranda kasama si Liam. Maluwag ang buhok niyang kastanyas. Namumula ang mata. Gumuho na ang karaniwang poise na parang pagod na sinulit. Nakayuko si Liam sa tabi niya. Nakapamulsa ang kamay, walang dating ngisi. Nakita ko silang walang pagmamataas. Hindi ako naawa. Puro tahimik na lakas na lang sa akin. Tumitiktak ang orasan sa isip ko. Matatag. Nagmamarka sa pagdatapos ng hawak nila sa akin. Binuksan ko ng bahagya ang pinto, pero nanatili sa threshold. Nakataas ang braso. Ano ang gusto nyo? Kalmado at hindi natitinag ang boses ko. Malayo sa dating amang natutunaw sa luha niya. Manginginig ang labi ni Maria Clara. Pumutok ang boses. Tay, please. Pasensya na. Nagkamali kami. Mahigpit ang hawak sa bag. Kinakalmot ng kuko ang balat. Nervostic na hindi ko na nakita mula noong teenager pa siya. Ang relo, ang pera, mali yon. Hayaan mo kaming ayusin. Hinanap niya ang mata ko, desperado. Pero nakita ko ang kalkulasyon sa ilalim. Umaasa pa rin na papayag ako. Naglinis si Liam ng lalamunan. Mahina ang boses. Nga, tito, hindi namin sinasadyang saktan ka. Nagkagulo lang. Sumulyap siya kay Maria Clara na para bang hinihintay ang utos niya. Kitang-kita pa rin ang pagiging duwag niya. Naalala ko siya sa kasal nila. Nangangako na alagaan si Maria Clara. Ngayon walang laman ang mga salita. Sumulong ako sa beranda. Umuungol ang kahoy sa bigat ko. At sumandal sa railing. Mali, sabi ko. Matindi pero kontrolado ang tono. Ginastos niyo ang 580,000 ko sa relo ni Don Guillermo. Nagsinungaling tungkol sa gamot. Nag-file ng reklamo sa pulisya. Hindi mali yon. Desisyon yon. Sinukat ko ang bawat salita. Bawat isa ay bato sa pader na binuo ko laban sa kanila. Tumulo ang luha ni Maria Clara, pero hindi ako naantig. Nawala na lahat sa amin. Bulong niya, pumutok ang boses. Galit na galit si Don Guillermo. Pinutol niya kami. Please, tay, kailangan ka namin. May pahiwatig ng mas malalim na pagkatalo. Lano niya sa negosyo ni Don Guillermo marahil. Pero wala akong pakialam. Tumuwid ako, matatag ang tingin. Ginawa niyo ang desisyon niyo, panindigan niyo. Umalingaw-ngaw ang dating determinasyon ko. Ngayon mantra na. Lumitaw ang alaala. 7 taong gulang si Maria Clara. Inaabot ang drawing na card, dalisay ang ngiti. Wala na ang batang yon. Pinalitan ng estrangherong humihingi ng kapatawaran na hindi ko maibibigay. Gumalaw si Liam, bumubulong. Gagawa kami ng anuman, tito.
Sabihin mo lang. Kahabag-habag ang desperasyon niya, pero lalo lang akong nagmatigas. Umiling ako, humakbang pabalik sa pinto. Wala nang sasabihin, sabi ko, final ang boses. Umuungol ang bisagra habang binubuksan ko ang pinto. Simbolo ng hadlang sa pagitan namin. Sumunod sa akin ang higbi ni Maria Clara, pero hindi ako lumingon. Sa loob, tahimik ang sala. Ang natigil na orasan sa tsimenya ay tahimik na saksi sa desisyon ko. Isinara ko ang pinto, nag-click ang trangka, at sumandal, matatag ang hininga. Nag-vibrate ang cellphone ko sa center table. Pangalan ni Elaine ang nag-ilaw sa screen. Sinagot ko, maliwanag ang boses niya. Paul, may oras ka ba sa park ngayong tanghali? Kailangan nating pag-usapan ang huling hakbang. May pangako ang mga salita, pahiwatig ng mas malaki. Tiningnan ko ang saradong pinto, wala na sa beranda, at naramdaman ko ang oasan sa isip ko na tumitiktak patungo sa kinabukasang handa ko ng angkinin. Buhay na buhay ang park sa huling bahagi ng Mayo. Matamis ang hanging Metro Manila sa namumulaklak na sampag-ita at bagong gupit na damo. Naglakad ako sa tabi ng lan, kaluskos ang graba sa ilalim ng paa namin. Mainit ang araw sa mukha ko. Sa bulsa ko ang tsek mula sa jeweler na bumili ng Rolex. 568,000 pagkatapos ng fees, halagang napagdesisyunan ko nang ibigay sa iba. Nawala na ang bigat ng pagtataksil ni Maria Clara. Pinalitan ng tahimik na kalayaan. Tumatawa ang mga bata sa swing, melodiya ng posibilidad, at naramdaman ko rin yon. Bagong simula, mahirap pero akin. Tumitiktak ng mahina ang orasan sa isip ko. Hindi na bilang pababa kundi pasulong. Tinulak ni Elaine ang balikat ko. Nakikislap ang mata sa kalokohan. Pwede ka sanang bumili ng yacht sa perang yon, Paul. O kahit bagong relo para sa'yo. Magaan ang tono, pero may pagmamalaki ang ngiti. Kasama niya ako sa bawat hakbang. Bank forms, himpilan, testamento, at ngayon dito, ang pagkakaibigan niya ay regalong hindi ko inasahan. Natawa ako, madali ang tunog. Pumili ako ng kapayapaan, sabi ko, hinaplos ang tsek sa bulsa. Sa shelter ng mga bata sa Tondo, mas marami silang magagawa kaysa sa akin. Natural ang desisyon. Paraan para gawing mabuti ang pagtataksil ni Maria Clara. Tumango si Elaine, lumambot ang mukha. Putangina, astig na desisyon, sabi niya. Sinipa ang maliit na bato. Pero naghihintay ako ng kapedete kapag generous ka ulit. Kindat niya, napatawa niya ako. At naramdaman ko ang init na hindi lang mula sa araw. Siguro may spark, kahit hindi pa namin pinangalanan. Nakarating kami sa lawa, kumikinang ang ibabaw sa ilalim ng tanghali. Inilabas ko ang patag na bato, isinalya sa tubig, perpektong bilog ang ripples. Lumutang ang alaala, naglalakad dito noon kasama si Elena, magkahawak kamay, nangangako na harapin natin ang mundo ng magkasama. Nawala ko siya, tapos si Maria Clara, pero ngayon nahahanap ko ang sarili ko. Nawala ang mga ripples, pero nanatili ang epekto, katulad ng mga desisyong ginawa ko. Kanina, bumisita ako sa opisina ng shelter. Simpleng lugar na may kupas na pintura at masisipag na staff. Magbabago nito ang buhay ng mga bata, Ginoong Thompson. Sabi ng direktor na mabait ang mata, at tumango ako, masikip ang lalamunan. Ang Rolex, dating simbolo ng pagtataksil, ngayon tulay na patungo sa mas mabuti. Huminto si Elaine sa bench, nakatingin sa lawa. Malayo na ang narating mo, sabi niya, tahimik na ang boses. Mula sa medyas hanggang dito. Hindi masama para sa lalaking akala niya na wala na lahat. Malambot ang paglandas ng salita niya. Paalala ng dating ako at ng bagong ako. Naupo ako sa tabi niya, mainit ang bench sa araw. Hindi ko magagawa ng wala ka, sabi ko. Sinalubong ang mata niya. Binigyan mo ako ng pagkakataong lumaban. Simple pero malalim ang katotohanan. Nakita niya ang halaga ko nang makalimutan ko na. Umugoy ang hangin sa mga puno, dala ang amoy ng tagsibol, at naramdaman ko ang presensya ni Elena, ang pag-apruba niya. Ngumiti si Elaine, hinaplos ang buhok mula sa mukha. Manatili ka sa akin, Paul. May bagong proyekto ako. Community Fund. Pwede kang sumali kung gusto mo. Lalaking may ganitong puso. Malabo ang alok pero bukas ang pinto. Gusto ko ang misteryo. Ang pangako ng kinabukasang hindi pa nakasulat. Nagtos ako ng isa pang bato. Tinitingnan ang paglaganap ng ripples. Buhay na buhay ang park, at kasama na ako roon. Hindi na nakatali sa mga kasinungalingan ni Maria Clara o sa sarili kong pagdududa. Tumayo si Elaine, inabot ang kamay, at hinawakan ko. Mainit at matatag ang hawak niya. Nagpatuloy kaming maglakad. Ang tawa niya ay sumasabay sa simoy. At alam kong anuman ang susunod, handa na ako.
Tumitiktak ng mahina ang oasan sa isip ko. Ritmo ng pag-asa na gumagabay sa akin sa buhay na pinaghirapan ko. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong reaksyon sa comment section. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.